Hello guys! So our video for today is troubleshooting a CPU na 89 degrees yung processor temperature niya. So lalagyan natin siya ng nag-order ako ng thermal paste at lalagyan natin siya. Siyempre, check natin yung temperature afterwards. So 89 degrees temperature. Saka naghahang na siya. Bigla na lang siyang naghahang, bigla na lang siyang namamatay. So, hindi ko alam kung ang problema niya ay basta mainit lang dahil nung El Nino, nakarang summertime. So, or baka may iba pang problema. Okay? So, let's start! Hello guys! Itong mabait na rider na to, palagi na lang akong binipicturean. Babawian ko siyang ngayon, bablog ko. Okay guys, ito, delivery niya to. Thermal paste ito ng computer ko. 140. Thermal paste. Kala ko may tawad, 40. Bablog ko ito, thermal paste to eh. Bablog ko pag nagre-repair ako ng... Meron ka ba? YouTube account? Ha? Meron ka YouTube account? Ay, YouTube ako. Huh? Ay, YouTube ako. Technology and Devices. Ayan. Kasi pag barya lang, yan ako marami ako niyan. Barya na lang natira kasi kakabili na DIY. Ayan. Kaya na yan. Bahala pa tuloy ito. Hirap talaga. Ito. So, 5 na lang. Kasi barya na talaga ako marami. Naubos sa DIY. Thank you, Sige boss. Rider. So, nag-order ako ng thermal paste Z5 para sa aming central processing unit. Okay, sa CPU, sa processor, sa fan ng processor para maganda yung pagka heatsink. Kasi matagal nang hinihingi ng anak ko to na bilihan ng thermal process, ng thermal paste yung kanyang i5 tough gaming na binigay na sa amin. Binigay na sa amin ng mami niya. Gamit sa pag-apply online selling ng mami niya. Siyempre, pag-vlog ko, yan din gamit ko. Okay.
So, maglalagay ako ng thermal paste. So, itong pagkukuti-kuti ng CPU guys, more than 20 years ko na rin ginagawa ito. So, syempre, na-experience ko lang itong mga pagkuti-kuti na medyo mga latest saka may pagka-high-end na, kagaya ng top gaming. Syempre, nung nakabili na yung aking unique kaibigan ng mga ganitong gadgets. Medyo mataas. Magkano ito na? 60? 60 ito, di ba? 60,000. Yung ROG Strix mo, 100. Kasi maabot ng 89 degrees yung kanyang temperature. So, hindi lang kumbulsyon. Lusaw. So, kailangan tagayin ko. Kasi, mahilig. Hindi ba nasi-stretch yung mga tablet ko? Panahila, maigi. Ay, hindi. Ako pala ginuksan. Maganda sana yung Cryonaut. Kaso mahal. 300. Ito 140 lang. Nanginginig ng kamay ng hardinero. Sobrang kapal yata. Parang kaya sana. Marami yata. Hindi na correct yung kahit ko. Nanginginig ng kamay ko.
Lagay ko na lang dito yung sobra. So, ito mismo ang pinaka-heatsink guys. So, yan ang fan. So, yan, magpapalamig ng processor. So, kahit sa electronics, yung elementary electronics, so, may mga heatsink na nilalagay para hindi madaling masunog yung pyesa. O, kahit yung mga transistor, eh, may mga heatsink siya. Gaya ito, heatsink din ito. Oh. Hindi maganda pagkapahid ko sa gitna. Dinalay. Tapos, lagyan ng konti. Yung sa pinaka-sentro. Yan. So, takpan ko muna. Okay? So, balik ko na yung kanyang fan. Kasi pumirik ito guys, muntik ko na binilhan ng panibagong motherboard, buti lang walang budget kaya hindi mo na nabilhan. Ay, umandar ulit. Tapos ko pinalitan yung CMOS battery. Yan guys, yung CMOS battery yan. So sa mga may background na sa computer, alam na yan. Pero dun sa mga elementary, high school na wala pang experience, yun ang CMOS battery. So, without that, hindi nag-update yung ating CMOS clock o yung pinaka clock ng computer. So, whether naka-on o hindi, because of that battery, nag-update siya ng dates. Legit. Okay, stable. Nadumihan. Yan ang heatsink sa kamay ko. So stable. So titingnan natin kung yung temperature ay bababa. Kasi kahapon 89 degrees. So napakainit. Lalo na ang anak ko sabi niya dapat 30 plus lang. So, titesting natin. Sa CMOS, makikita mo yung temperature. Pero pag nakapasok ka na sa Windows, may ginagamit na software yung anak ko. Papakita natin. So, hindi siya contented na makita lang sa CMOS. Gusto niya makita dun sa Windows na mismo kung ano ang temperature. Okay!
tanggalin ko na aking headlight. Ito na rin ang salamin ko yung cellphone. So, tinanggalan ko na isang memory guys kasi duda ako. Ito yung salarin to, bakit mainit. Tsaka nag-failure yung display niya. So, nung tinanggal ko, okay naman, nag-open na. So, syempre, advantage na rin yung may thermal paste siya yung proseso. Para hindi masyado uminit. So, titingnan natin dito. Tinignan kanina sa may CMOS, tinignan ko. Okay naman ang temperature. Pero yung anak ko, talagang gusto niya titingnan dito sa EI Suite. Dito sa EI Suite. Close up natin. Ito, sa EI Suite, makita yung temperature niya ay okay na. CPU temperature niya nag-stabilize na. That's dito mas kunti. 48. So, mas mababa na siya kumpara doon sa 89 degrees. Ngayon, nagre-range siya from 32 to 40 plus. So, ngayon, bumalik siya 36, 50, 53. So, nagpa-fluctuate siya. 53 pero bumababa siya as low as 30 plus. So, okay na to kumpara doon sa 89 degrees.
Pero dapat mga nasa 30 plus na siya. Walang 40. So, tutuloy ko pa yung troubleshooting. Titingnan ko kung may iba pang problema. Okay, importante na buksan na yung computer. So, yung isang hard disk, naganahin ko na rin. Kasi dalawang hard disk dito. Kita na niya yung isang hard disk. So, yan na yung volume 1. Pero dito tayo sa isa. Okay, good. Ayos din. Hindi kailangan gumastos.